Magandang araw mga kaibigan, mga kalagalag. In this video, magluluto po ako ng sinigang na isda. Ito po yung traditional na pagluluto ng sinigang. Hindi po siya yung ginigisa, yung mga sangkap. Kasi ang gusto ko ay free oil ako ngayon sa menu kong ito. So, ito po ang una nating step. Maglalagay tayo ng tubig sa ating pot. Isang litrong tubig. Then, maglalagay tayo ng whole kernel ng ating black pepper. At sisimulan na po natin pakuluin ang ating tubig. So yan, after 3 minutes, kumulo na po yung ating tubig. Lalagay na po natin yung ating mga sangkap. Ang ating ginger, ang garlic, ang tomato, at ang red onion. Ito po yung traditional na pagluluto ng sinigang mga kaibigan. Hindi na po kailangan pa ng maraming mikos-mikos. So maghintay po ulit tayo ng another 2 minutes para maluto naman yung ating mga sangkap. Yan, takpan po ulit natin. So after 3 minutes, yan, lutong-luto na po yung ating ginger. Lalagyan na po natin yung ating isda. Ang bango ng ginger. Yan. Namiss ko itong ganitong pagluluto, yung simple lang. Traditional way ng pagsisigang ng isda. Yan. Tatakpan po natin muli, another kulo again, para maluto naman yung ating ibang sangkap. So at this point, after 2 minutes, medyo ano na po yung ating huling nilagay na sangkap, like ang ating white radish. Check po natin yung ating isda. Ayan. Lalagyan na po natin yung ating steam ng kangkong. Inihiwalay ko po sa dahon kasi ito dahil yung dahon mabilis maluto. Yung tangkay matagal kaya inihiwalay ko po yung tangkay. Andiyan po yung dahon natin. Ayan. Tsaka gustong-gusto ko itong tangkay ng kangkong, whatever na gulay na may tangkay na pwedeng isama sa pagluluto. Sinasama ko talaga yan kasi ang habol ko dyan ay yung fiber. Gusto ko pagka ako'y kumakain, maraming fiber. Yan. So takpan po ulit natin. Another 2 to 3 minutes bago po natin titimplahan ang ating sinigang mix. Ayan, hinanda ko na po siya. At ilalagay rin po natin ating dahon ng kangkong. So ayan, after ilang minuto, siguro mga 3 minuto, tinagalan ko para yan, luto na rin po yung ating steam ng kangkong. Kaya ilalagay ko na po itong ating sinigang mix. Ubusin ko na po ito kasi dinagdagdag po ako ng sabaw dahil kukunti na isabaw ko. Napakarami ko palang gulay. So ayan. Iangat natin yung ating isda. Uy, may babaw na yung ating mga isda. Ayun. Buo ang ating mga isda. Tikman ko lang po kung tama na. Inubos ko po kasi yung isang sachet ng ating sinigang mix. Medyo maasim ng konti pero para sa akin okay na. Ilalagay na po natin yung ating kangkong. So let's lagay-lagay na the kangkong leaves. Ayan. Medyo dilaw na po yung iba nating dahon pero sinama ko na rin kasi sayang din kung itatapon. Kagaya ng sinasabi ko, fiber din yan. Pag iyan napasok sa sikmura mo, wawalisin niya kung ano dapat walisin sa loob ng tiyan mo. Kaya sama-sama together yan. Kahit medyo nanilaw na, pwede pa yan. Huwag sayangin. So yan, ay ayos ko na po yung dahon. Tatakpan po natin.
couple of minute lang po yan para hindi naman malabog ng husto yung ating kangkong leaves. So, yan. Pero couple of minute, tatanggalan ko na po ng takip. Baka malabog ng husto yung ating dahon ng kangkong. So ayan. Ready to serve na. Papatayin ko na rin ang ating kalan. Uy, masarap. Nawala yung sobrang asim niya dahil mineutralize ng dahon ng kangkong yung asim. Nangibabaw na ngayon yung lasa ng gulay, ng isda at ng asim ng sinigang mix. So yan po ang ating traditional na sinigang na isda.